Isang magandang kaliwanagan po muli mga kapatid ang aking mong ibabahagi. Si Lumanos, ang nagtarak ng tungkod na nagkulay dugo ang tubig. Umanaog po ang kanyang presensya noong 31 ng Disyembre 2020. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako ay bago na inyong maririnig mga kapatid sapagkat nais ko rin magbahagi sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong kapatid na Lumanos na ngalan. Ako'y naging isang mortal na siyang tunay. Sa napakatagal ng panahon, kapatid, ay ngayon lamang bumukas ang pintuan ng kalangitan na siyang tunay. At sa panahong noon na ang naghahari pa ay isang hari, Kalipson na ngalan. Ako noon ay sa kapanahonan niyaon. Napakatagal na noon sa panahon na yaon, ngunit ako noon kapatid ay isang alipin na noon napakakisig at napakalaki ng mga katawan. Na noon ako'y isa sa pinagkaluban na noon ay kami ang siyang unang nakatuklas noon sa makikinang na mga bato at sa napakagandang nilalang ng lupa. Noon kami noon ay nagpatayo ng napakalaking lilong noong kapatid. Ako noon ay nanirahan sa bayan ng Sulan. Kapatid, ito ay ang bayan na ngayon na tinatawag na Jerusalem. Ang bayan noon na Sulan na ngalan ay ang bayan sa ngayon na Jerusalem na ngalan. Na noon sa amin ay may nagpakilala ng tunay na sasambahin at pananaligan ay ang amang liwanag sa kalangitan. At noon sa panahon na yaon ay ang aming sinasamba ay ang isang hari at ang ngalan ay Haring Kalipson. Na ang aming sinasamba ay ang haring yaon na akin ng tinuran. Noon ay mayroong dumating na isang napakaliwanag at siya ay isang liwanag lamang. Ang ngalan ng napakalaking liwanag na yaon ay isang ngalan ng kanyang itinuran at ang sabi, "Ako ang iyong Diyos, at ang tanging sasambahin ay ang Ama sa langit, ang amang liwanag sa kalangitan." At napakarami na noon ang lumuhod, kapatid, ngunit ang mga tao ay hindi nakinig sa iba pang nitong itinuran. Ang kanila na lamang napakinggan ay ang tinuran na ako ang Diyos. Na tinurang liwanag at nawala sa kanilang kaisipan ang ngalan ng amang liwanag sa kalangitan. Hindi sila nakinig kaya't ang liwanag ay nawala at ang tinuran ng lamang ng mga tao ay nakilala na natin ang Diyos. Ang Diyos na nakilala kanilang tinuturan noon aking kapatid, ngunit hindi nila pinakinggan na ito ay isang anghel lamang sa kalangitan. Kapatid, ang Diyos na ngalan, ang kanila na lamang itanim sa kanilang kaisipan. Purihin ng Diyos na sa atin ay nagpakilala. Yaon na lamang ang kanilang tinuturan, kapatid, ngunit ang aming hari noon ay nagalit at sinabi, Ako lamang ang siyang tanging luluhuran ninyo. Lahat sapagkat ako ang inyong hari. Sa edad ko noon na 111 taong gulang, ako ay umalis noon ang aking kapatid at ako nagtago. Ako na noon ay nanirahan sa isang bundok, ngunit isang liwanag ang aking nasilayan noon at sa akin ay nagturan at ang kanyang tinuran, aking anak. Ika'y tuminghala, ika'y manalig at manampalataya, at sa dilim ay ang liwanag ay babalot. Ako noon ay napaluhod noon sa liwanag. Ako ay lumuha, patawarin ako, amang liwanag sa kalangitan, sapagkat hindi ko napakinggan ang mga itinuran noon ng inyong ipinababa sa amin, kaya't patawarin ako sa aking mga kasalanan, at ang liwanag na iyon ay nawala. Noon kapatid, habang ako ay naglalakad, isang liwanag muli ang aking nasilayan. Ito ay isang arkanghel na sa akin noon ay nagpakilala, kapatid, at ang kanyang tinuran sa akin, "Aking kapatid, manalig ka at manampalataya sa ating amang nasa langit, at ikaw ay pagkakalooban ng sandata."
iyong tanggapin, tuminghala ka at tumawag sa ating Ama sa kalangitan. At ang liwanag ay darating. Ang liwanag ay darating sa pakikipagdigma sa dilim. Ako na lamang ay nagising noon nang bigla sapagkat sa pagsikat ng araw ay ang akala ko'y ang lahat ay isang panaginip lamang. Ngunit ako ay nagkaroon ng isang tungkod na aking hawak na nasa aking kamay na siyang tunay. Ako na ay naglakbay, kapatid, habang ako ay naglalakbay, aking napag-isipan na bumalik sa isang kaharian at ang tungkod ko na yaon ay isang tanging sandata sapagkat noon ay marami na naging alipin. At maraming alipin na noon na aking nasilayan. Na noon ay nasilayan ko ang lahat-lahat na kanilang mga paghihirap sa mga alipin. Napakarami ng mga alipin, aking hinanap ang hari at sinabing, nasaan ang hari? Nasaan ang hari? Ang aking itinuran noon. At ako'y pinapasok noon na noon ay yaon ng hari, na ang haring yaon ay tinuran at nuring na kanilang sarili noon. Na siya lamang ang tangi nilang luluhuran. Ang nagngangalang haring Kalipson, ngunit ako ay lumapit, kapatid, noon. Ako'y pinapaluhod bilang paggalang sa kanila, ngunit ako ay hindi lumuhod, aking kapatid. At ang tinuran ko noon sa aking ikaw ay lumuhod sa ating Diyos. Na ito ay tinuran sa akin ng isang kawal. Noon, kapatid, ngunit ako ay hindi lumuhod at ang aking itinuran sa kanila, ang tanging luluhuran ko lamang ay ang liwanag sa kalangitan, ang amang liwanag sa kalangitan. At ang hari ay napatayo, kapatid, at ang sabi, sino ka? Isang napakababa. At ano ang iyong itinuturan? Sino ang iyong tinuturan? Yun ang kanyang itinuran. Ang Diyos ay isang anghel ng Ama sa kalangitan na kanyang ipinababa noon. Yun ang aking itinuran sa kanya, at siya noon ay nagalit sa akin, kapatid. Walang katotohanan ng iyong itinuran. Sino ang iyong ama na itinuturan? Ako ang tangi lamang tulhuran sapagkat ako ang Diyos na kanilang itinuturan noon, kapatid. At ang aking itinuran, kung gayon ay nais ko na palayain mo ang mga alipin na nahihirapan, na iyon din sa kanya ay aking itinuran. At ang kanyang itinuran, hindi maaari sapagkat sila ay aking alipin. Bakit na aking silang papalayain? Sino ang nagturan sa iyo na ang aking alipin ay papalayain? Aking papalayain? Yaon ang kanyang itinuran. Ang aking Ama sa kalangitan ang nagturan sa akin na palayain mo ang mga alipin na aking itinuran sa kanya. Hindi maaari. Bakit ko pala pakikinggan ang iyong ama? Ang iyong ama. Sino ba ang iyong ama? Yun ang kanyang itinuran. At ang aking itinuran sa kanya, ang aking Ama sa kalangitan, ay ang siyang naglikha sa sanlibutan. Yun ang aking itinuran. Siya noon at nagtawa noon, kapatid, at kanyang itinuran sa akin, kapatid. Nasaan? Bakit hindi namin makita? At ang lahat noon, kapatid, ako ay pinagtawanan. Hindi sila naniwala sa akin. At ang kasama ko noon, kapatid, ang aking kaibigan. At ang isa roon si Silon. At isa roon si Silon na aking kaibigan. Silon na ngalan. Siya ang aking kasama, ang aking kaibigan, na noon ay pilit namin sa hari ituturan na maniwala sa amin sapagkat mayroon ang Ama sa kalangitan. Sa isang malinis na tubig noon ay naglilinis ng katawan ng kanilang hari. Ang aking itinuran sa aking kaibigan, Silon, manalig ka at manampalataya sa ating Ama sa kalangitan at masisilayan ang kanyang banal na kapangyarihan. Itinaas ko noon ang tungkod at aking itinarak sa tubig. Noon, ang tubig ay unti-unti na ang tubig
na malinis ay naging dugo. Lahat ng tubig ay naging dugo, na noon sila ay natakot kapatid, natakot ang mga tao at dali-daling umahon. Ang hari kaya naman noon kapatid, ang liwanag ay aming nasilayan. At itinuran ko kay Silon, Silon, manalig ka sa ating Ama sa kalangitan, sapagkat nariyan na siya upang palayain ang mga alipin. Ngunit ang haring yaon noon ay mayroon ding kapangyarihan, at ito ay kapangyarihan ng itim. Kapatid, aking kapatid, sa aking harapan noon ay pinahirapan ang mga alipin. Ang ilang daang alipin, ito ay pinugutan ng ulo. Kapatid, sa aking harapan na aking nasilayan. Kaya naman ang aking tungkod noon ay aking itinaas at tinuran. Aking Ama sa langit, sa kalangitan, palayain ang mga alipin, at tinarap ko sa lupa. At tinarap ko noon sa lupa ang aking tungkod, kaya naman noon ng lupa ay yumanig, kapatid, ng napakalakas na pagyanig noon. Ang tubig na noon ay naging dugo, at ito ay 3 araw na ang kulay ng tubig ay kulay dugo. Kaya naman ilang alipin ang nakalaya noon, kapatid. Kami noon ay umalis, ako noon ay pinagkalooban, at kami na lamang ay iilang alipin na nakalaya. Noon, ang kaharian na iyon ay bumagsak, at ang lahat noon ay nawala. Kami ay naglakbay noon. Ako ay nagkaroon ng kabiyak, kapatid, at kami ay nagkaroon ng mga supling. Yung bang nakikilala ang Jonas na ngalan, ang Espiniya Propeta Jonas, na ama ni Abraham, Muhammad, Pindayos, Moseo at Moses, na siyang tunay. Aking kapatid, kung sino ang kanyang ama, sino nga ba ang kanyang ama? Ang kanyang ama, kapatid, ay ako yaon, ang ama ni Jonas, kapatid, na siyang tunay. Ang bilang ng aking supling ay 3, ngunit dumiko ang 2. At ang aking anak na Jonas ay siya na lamang ang nagpatuloy. Ang ngalan ng aking kabiyak ay Kalida, kapatid. Ang bilang ng buwan noon ng aking itinarak ang tubig, ang aking tungkod na naging kulay dugo, ito ay nasa bilang ng 29 na bilang sa buwan. Kapatid, ang buwan na iyon ay Menehos na ngalan, at ang araw na iyon ay 2. Ang aking kaarawan, kapatid, na bilang ay wala na sa bilang, sapagkat ito ay nasa bilang ng 43. Ako ay namayapa dahil sa katandaan, sa edad na 300 taong gulang. Ang aking edad noon, ng aking itinarak ang tungkod na ito na naging dugo, ako noon ay nasa 189, kapatid. Ang kaalaman ninyo ay madaragdagan pa. Magpatuloy, magdaragdagan pa ang mga anghel sa kalangitan na siyang papanaog upang magbahagi sa inyo ng katotohanan. Kung kayo ay buo, maraming salamat. Yan po ang itinuran po ng ating kapatid na si Anghel Lumalos sa kalangitan. Maraming salamat po mga kapatid, at isang magandang kaliwanagan po sa ating lahat.